Kliyente ko. Schoolmate ko rin nung college. Oh, I see. So, baka pwede na tayong umalis. Nagaya itong mag-dinner sila. At tumayo na sila. Ma! Pa! Alis na kami ni Lance. O sige, mag-ingat kayo. Anang kanyang mama. Ingatan mo ang anak namin, Lance, ha? Sabi naman ng kanyang papa. Siyempre naman ho. Ang tugon ni Lance. Bago pa nila sapitin ang pinto, ay may kumatok na doon. At siya ang nagbukas ng pinto. Arthur! Sambit ni Vienna nang mabungaran nito. Hi! Nakangiting bati nito. Anong ginagawa mo rito? Hindi kaagad sumagot ito. Lumipat ang tingin nito kay Lance na lumapit sa kanya. So, you must be Lance. At tumungo ito. Yes. Hey, I'm Arthur. And he offered his hand. Nag-shake hands ang mga ito. Itinaas ito ang hawak na CD na nasa case. I'm here to give you the copy I promised to give you. At kinabahan si Vienna. Ngunit pinilit niya ang kalmahin ang sarili. Bakit inihatid mo pa? Nakakaya naman sa'yo. But it's okay. Nakangiting sabi nito. Kinuha niya mula sa kamay nito ang CD. Thanks. I have another copy. May dinukot ito mula sa loob ng coat nito. Tumindi ang kaba niya. Where are your parents? Muli pa itong tumingin kay Lance na tila may ipinahihiwating. Pag-usapan muna natin ang tungkol sa iba pang copy ng CD. Bumaling siya kay Lance. Sandali lang, Lance, ha? Hintayin mo lang ako sa loob. Mag-usap lang kami sandali ni Arthur. At hinila niya si Arthur sa labas ng gate nang pumasok na si Lance sa loob. Ano ba talaga ang gusto mong palabasin? Nanggigigil na tanong niya kay Arthur. Gusto ko lang i-remind tungkol sa napag-usapan natin. Hindi ko pa siya sasagutin, okay? Masaya ka na? Akin na ang copy na yan. Vienna, basta din mo na siya ngayon. At napamulagat siya. Ano? Tell him to leave you for good. Huwag ka nang makipagkita sa kanya. Abay, sumasobra ka na. Nanggagalaiting sinabi niya. Umatras siya hanggang sa maramdaman na lamang niya ang paglapat ng likod niya sa gate. He grinned and moved closer to her. Idiniin nito ang isang kamay sa kinasasandalan niya at inilapit ang mukha nito sa mukha niya. I can easily hand this over to your parents. Itinaas pa nito ang CD. Bakit mo ba ginagawa ito? Bakit mo ba ako ginugulo? Because they say I am bad. Kapag gumawa ako ng mabuti, nakakagulat. Hindi ka panipaniwala. So, I'll just keep doing what people expect me to do. Yes, you are bad. You are really bad. Kaya siguro hindi kita mahanapan ng match ay dahil sa lahat ng ipares ko sa'yo, wala sa kanila ang kasinsama mo. Hindi ito sumagot at tumitig lang sa kanya ng tila may hinanakit. Hindi niya alam kung bakit sa kabila ng galit ay nakadama siya ng guilt sa sinabi nito. Umalis ito mula sa pagkakasukol sa kanya pagkalipas ng ilang saglit. Mabigat ang mga hakbang na bumalik ito sa kotse nito at pinaharurot iyon paalis. Hindi inaasahan ni Vienna na darating si Arthur sa napakalaki dating event. Maraming babae ang sumali sa event na yon nang dahil sa presensya nito.
Pinanood niya ang pakikipag-usap nito sa bawat babaeng makatapat nito sa upuan para sa isang 5-minute marathon dating. He looked so bored. Mukhang napipilitan lang na makipag-usap ito. Ang 5 minutong itinakda sa bawat magtatapat na pares ay nauubos lamang sa pagsalita ng babae. She doubt kung may magugustuhan ito sa mga naroon dahil tila wala naman itong interes sa nagaganap. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit dumalo pa ito. Kung ganoon ang gagawin nito ay malamang na hindi niya siya makawala sa trabaho niya rito. Kaya kailangan niya makaisip ng paraan para layuan na siya nito at tigilan na ang pambubuli sa kanya. Ang suggestion ni Jaisal ay kausapin niya na masinsinan si Arthur at makiusap ito na tigilan na ang ginagawa nitong paggugulo sa kanya. But she would be dumb if she would beg him. He wanted her to fight. Iyon ang gagawin niya. Iisip siya ng paraan para makawala sa pambablockmail nito. Natapos ang event, ngunit wala itong napili sa lahat ng babaeng nakausap nito. Nagulat na lamang siya nang bigla na lang siyang hilahin ito. Wala akong nagustuhan sa kanila, kaya ikaw na lang i-date ko. Teka, bitiwan mo nga ako? May trabaho pa ako. Ipinagpaalam na kita kay Girlie, don't you worry. Hindi na siya nagpumiglas at sumakay na lang siya sa kotse nito kahit labag sa kalooban niya. Alam mo na kasi niyang tatakutin na naman siya nito tungkol sa CD at kung magmamatigas siya, siguradong may kalalagyan na naman siya. Dinala siya nito sa isang bar kung saan ito uminom ng uminom. Isinama mo ba ako para panoorin kang umiinom ng alak? Isinama kita para mag-drive pa uwi. I don't drink and drive. Gagawin mo akong driver? She snorted. At, teka, maglalasing ka? Yeah. Lumagok ito ng alak. Ano kaya kung iwan kita rito kapag lasing na lasing ka na? At nakadikit na ang pisngi mo sa mesa? Nagsalin din siya ng alak sa wine glass na ibinigay ng waiter at ninagok iyon. Tumawa ito. Subukan mo lang. Ibibigay ko ang copy ng video sa parents mo. Hindi ko pa binabasit si Lance. Bakit hindi mo pa ibinibigay ang video sa parents ko? Nagbago na ang isip ko. Ibibigay ko na lang iyon kapag sinagot mo siya. Talaga? Salamat sa konsiderasyon. Sarkastikong sagot niya. You're welcome. At umirap siya. Natutuwa ka ba talaga sa ginagawa mo sa akin? Ano ba sa tingin mo? Mag-aaksaya ba ako ng panahon sa pambablockmail sa'yo kung hindi ako natutuwa? At muli itong lumagok ng alak. Natutuwa ka ba talaga kapag naiinis sa'yo? Kapag namumuhi sa'yo? At hindi ito sumagot. Pinakatitigan lang siya nito. Sumagot ka. Masaya ka ba na nagagalit ako sa'yo? Wala ka bang pakialam kahit ang sama-sama na ng tingin ko sa'yo? A slight smile formed on his lips. Have you watched the copy of the video I gave you? No. Wala na kasing dahilan para panoorin ko iyon. Ayoko nang maalala ang tungkol doon. Palagi ko yung pinapanood kapag bored ako. Oo nga naman. Pwedeng pang comedy ang video na iyon. I bet tatawa ka ng tatawa tuwing pinapanood mo yun. Naka-smid na sabi niya. I only watch my most favorite part. At hindi siya umimik. Ano kaya ang favorite part na sinasabi nito? Was it the part where she fell on the floor and rolled over while shouting, I love you, Arthur. I love you forever. Like a complete dark. Gusto niyang itanong iyon, ngunit alam niyang siya lamang ang mapapahiya kung magtatanong pa siya. Muli siyang lumagok ng alak.
Pagkatapos ay tinitigan niya ang kanyang wine glass. Noon na lang siya tumikim ng alak na higit sa isang simsim lang. "Do you still have my jacket?" Biglang tanong nito. Napatingin siya rito. Naalala pa rin pala nito ang jacket nito. Hanggang ngayon ay nakasilid pa rin iyon sa paper bag na parati niyang bitbit noon. 10 years na siyang naiyong nasa loob ng kanyang closet. Kasama ng mga lumang damit at naisip niyang itapon iyon noon ngunit hindi niya nagawa. Iyon lang kasi ang alaala ni Arthur na nakilala niya sa loob ng production room. "Itinapon ko na," pagsisinungaling niya. Nakita niya ang pagkadismaya sa mukha nito. "Bakit mo tinapon?" "Wala akong makitang dahilan kung bakit kailangan ko pang itago iyon. Kaya, itinapon ko na lang." "Kung bakit kasi hindi mo kinuha sa akin noon? Bigla ka na lang kasing hindi namansin. After that night, umakto ka na parang hindi mo ako kilala." "I had my reason." "And what was that?" Sa halip na sumagot ay lumagok ito ng alak. Hindi na ito nagsalita pa. Tuloy-tuloy lang ito sa pagsasalin ng alak at pag-inom niyon. He looked sad. She had never seen him look like that. Naisip niya na baka ang pamilya nito ang pinoproblema nito kaya gusto nitong maglasing. "How's your parents?" tanong niya. Hindi niya alam kung bakit kailangan niyang kausapin ito. He should have just sipped her lips and wait till he got wasted and dropped. Kumunot ang noon nito. Nagtaka marahil ito kung bakit nagtanong siya tungkol doon. Naalala kong noong nakulong tayo sa production room. "You told me about your family's secret." Nagpakawala ito ng malalim na hininga. I found out I wasn't their own blood." Napatitig siya rito. "Talaga? Kailan mo pa nalaman?" 10 years ago, inampon nila ako para magmukhang totoong pamilya sila. Marriage of convenience lang ang nagtali sa kanila. Para lang sa expansion ng kayamanan ng mga kanila. They did not want to have a child of their own. For them, money is more important than love. Tulad noong unang sinabi niya nito sa kanya ang tungkol sa sekreto ng pamilya nito, ay tila sinaklot ang puso niya sa mga narinig. He grew up without knowing how to be loved. Iyon pala ay dahil hindi ito lumaki sa totoong mga magulang nito. Sino ang totoo mong mga magulang? Maliit pa lang daw ako nang sabay na namatay ang parents ko sa malaking aksidente sa abroad. Anak ako ng pinsan na kinilala kong mama. Niya, napalitan ang surname ko nang ampunin ako. I'm Arthur Rivera by birth. Alam mo ba nang umalis ka sa school noon? Umalis din ako. I left for California when I learned out about my real identity. Doon ako tumira for years at ginamit ko ang perang minanong ko sa totoo kong parents. I lived alone away from my adopted parents. Do you hate them? No. They never loved me according to what I expected them to do because they weren't my real parents. And I understand them. Sana lang noon pa nila sinabi na hindi nila ako tunay na anak. Para noon ko pa sila naintindihan. Para hindi ako nag-expect mula sa kanila ng kahit ano. Nalaman ko sana ng maaga kung sino ang totoo kong mga magulang. Hindi siya makapaniwala sa mga nalaman. Arthur was an orphan all along. Ngunit kahit may umampun dito, ay hindi din ito naranasan ng mahalin ng mga magulang na umangkin dito. Still, he did not hate his adopted parents. Inintindi nito ang mag-asawang Lopez. Matigas ang ulo at dominante ito. Kahit hindi niya inaasahang tanggapin nito ang katotohanan na tila isang matured at mapang-unawang tao
Actually, it was a relief when I learned I wasn't their real son. Ibig sabihin, hindi ako totoong unloved. Kung buhay siguro ang totoong parents ko, ipinadama siguro nila sa akin ang pagmamahal na gusto ko ipadama nila sa akin at gusto kong maranasan bilang anak. Hinawakan niya ito sa balikat. I'm sorry about that. I'm sorry about what happened to your real parents. But I'm sure whatever they are right now, they're watching you. At ngumiti ito sa kanya. Tama ang iniisip niyang rason noon kung bakit maloko at bully si Arthur. They were just his defense mechanisms. Gusto nitong i-project na malakas at matibay ang loob nito, ngunit ang totoo ay may mga kahinaan ito na hindi nito gustong ipakita sa mga tao. May damdamin para talaga ito. In fact, he was longing for love. Now, why did I tell you about my secret again? Ikaw lang pinagsabihan ko ng mga sekreto ko, Vienna. I don't know why. Yeah, hindi ko alam talaga kung bakit. Bakit nga ba sa ikalawang pagkakataon ay walang kahirap-hirap na nalaman niya mula rito ang tungkol sa mga sensitibong impormasyon na ito? Do you remember that night in that dark, locked room? We talk about a lot of things. Tanong nito. Most of them were trivial and funny. We were smiling and laughing. You're holding my arm tightly. And we were too close. Hanggang sa inanto ka na. I let you rest your head on my shoulder and you fell asleep. And those were nice memories. Ngunit pagkatapos ng gabing iyon ay hindi na siya kinausap pa nito. Gusto na sana niyang isumbat dito ang tungkol doon, ngunit para saan pa? At ngayon, nabanggit nito ang tungkol doon, ay bakit parang bigla siyang naapektuhan? That was the nicest moment in my life. Napatitig siya rito. He smiled at her. Lasing na yata ito para sabihin ang ganon. Ang saya-saya ko nung gabing iyon, Vienna. Kung pwede nga lang na 1 linggo tayong nakakulong doon. Hey, ano bang pinagsasasabi mo? Nag-aalala lang kasi ako na baka makasama sa image mo sa school kung makikita kang kasama akong nakakulong ng 1 buong gabi sa kwartong iyon. Baka mag-isip sila ng masama tungkol sa'yo, kaya sinira ko na lang ang pinto ng bago mag-umaga. Ikaw ang sumira ng doorknob? Tumango ito at muling lumagok ng alak. Totoo ba ang sinabi nito? Iningatan nito ang imahe niya kaya siya iniwan ito ng umagang iyon. Kung ganoon ay bakit dito pinalabas sa campus ang video? Lasing lang siguro ito kaya kung ano-ano na ang pinagsasasabi. Bakit hindi mo ako pinansin pagkatapos ng gabing iyon? Hindi napigil ang tanong nito. Para din sa iyo yun. Para na naman sa akin? Hindi kita maintindihan. Umangat ang kamay nito at hinaplos ang pisngi niya. Vienna, sana wag mong sasagutin si Lance ha. Tumingin siya sa kamay nitong humahaplos sa mukha niya. Dapat ay sinaway niya ito, ngunit hindi niya alam kung bakit hindi niya ginawa. Kung hindi, tatakutin mo na naman ako? Totoo, kung hindi, bibigyan mo ng kopya ng video ang parents ko? Kasi, totoo lang, diligawan pa kita. Hinawi niya ang kamay nito sa pisngi niya. Kung ano-anong pinagsasabi mo, lasing ka na. Iuwi na kita. Do you know what my favorite part of the video is? Hindi siya umimik. Hindi niya alam kung bakit kailangan bumilis ang pintig ng puso niya. His face moved closer to hers. The part where you kissed me.
he said, while looking straight in her eyes, at natigilan siya. Bigla ay nag-flash sa isip niya ang eksenang napanood niya sa video. Hinalikan nga niya ito. Bumaba ang tingin nito sa mga labi niya. No one had ever kissed me the way you did. Muli nitong hinaplos ang pisngi niya. Tiningnan siya nito na parang mahal siya nito. Nagdulot iyon ng kalituhan sa kanya. Hindi tuloy siya nakakilos ng kaibigan nito at angkinin ang mga labi niya. Dinagsa ng nakaliliyong sensasyon ng buong pagkatao niya. His warm lips continued to kiss her lips softly, teasingly, her ever senses. She was supposed to move away but she couldn't. At bahagyang lumalim pa ang halik nito. At lalo lamang siyang nahirapang kumilos. Why did it feel so great? Hindi siya dapat nakadama ng ganoon. She hated Arthur. He was so bad. Pinaglalaroan at ginugulo lang siya nito. Ngunit bakit ganoon ang epekto ng halik nito sa kanya? Maaari kaya hanggang ngayon ay may nararamdaman pa rin siya para dito? Hindi maaari iyon. Sa puntong iyon ay nagawa na niyang makawala rito. Nagtatanong at nanunumbat ang tinging ibinigay niya rito. He looked at her as if he wanted to kiss her again. And OMG. Yes, in her heart, because deep inside in her, she wanted more of his kiss too. Tumayo siya at iniwan ito. Hindi niya pinansin ang pagtawag nito. Nang makalayo rito ay kinastigo niya ang sarili at ginawang pagpapaubaya nito. Hindi niya dapat hinayaang mahalikan siya nito. He was drunk. Hindi nito alam ang ginagawa. Dapat ay umuwi na siya at iniwan na lamang nito, ngunit hindi niya magawa. Ayaw man niyang aminin sa sarili, nag-aalala siya na baka kung mapaano ito kapag iniwan niya ito at magmaneho pauwi ng laseng. Nang balikan niya ito, pagkatapos ng halos makailang oras, nakita niyang nakasubsob na ang mukha nito sa mesa. And he was wasted. Wala nang laman ng 2 bote ng whiskey na in-order niya nito kanina. Paulit-ulit na tinawag nito ang pangalan niya. Inalalayan niya ito patayo. Nang tila maramdaman nito ang presensya niya, ay niyakap siya nito ng mahigpit. Nasapo ni Vienna ang kanyang noo. She could not believe she had to go through the same situation 10 years ago. It took a week of not seeing Arthur to make her admit the sad truth to herself. She was in love with Arthur all over again. And she missed him. Siguro ay kailangan din niyang aminin sa sarili na napakagaga niya para umibig ulit sa isang lalaking may napakalaking kasalanan sa kanya. But she did not want to entertain that feeling. Gusto niyang mawala iyon. Ayaw na niyang maulit ang nangyari sa kanya noon. 1 linggo na itong hindi nagpapakita o tumatawag man lang. Wala na siyang narinig pa rito pagkatapos ng gabing naglasing ito at ihati nito sa pad nito. Noon ay halos araw-araw na kinukulit siya nito at nagtatanong tungkol sa susunod na mga date nito. Dapat ay matuwa siya na hindi na ito nagpakita pa sa kanya. Ngunit hindi niya maiwasang isipin kung ano na ang lagay nito. Vienna, may naghahanap sa'yo. Magbibigay alam sa kanya ng assistant ng agency. Sino raw? Was it Arthur? Dati mo raw schoolmate. Babae eh. Hi! Hi, Vienna! Nakangiting bate ng babaeng pumasok sa pinto. And she looked familiar. Kaagad niyang natanto kung sino ito. Hey! Hey, anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa ex-girlfriend ni Arthur.
na nagkwento sa kanya noon ang ginawa nito. Lihim na pinagmasdan niya ito at lalo pa itong gumanda. Buti naman at naalala mo pa ako. Of course. Anong kailangan mo sa akin? Hindi mo ba muna naman ako pauupiin? I'm sorry, forgive my manners. Have a seat. Formal na wika niya. I guess you already have an idea why I'm here. At kumunot ang noo niya. Don't tell me magpapamember ka. At ngumiti ito. Yes. At hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko sana na i-match mo ako kay Arthur Lopez. I want us to reunite. At hindi kaagad siya nakapagsalita. Arthur! Sambit ni Vienna nang makita niya si Arthur na nakaupo sa hood ng kotse niya sa parking space na gusaling pinagtatrabahuhan niya. Sumikdo ang dibdib niya nang umiti ito. Tumayo ito. Hi! Akit na sana ako pero bababa ka na ni naman kaya dito na lang kita hinintay. Nakangiting sabi nito. Anong kailangan mo? Tanong niya nang makalapit ito. Pinilit niyang umakto na normal sa harap nito. Hindi niya alam kung natatanda nito ang paghalik nito sa kanya noong lasing sila. Ano ba? Di date? Kailan ang next date ko? Ang akala ko ba hindi ka na interesado makipag-date? Di ka kasi nagpakita at tumawag ng mahigit 1 linggo. I'm sorry kung na-miss mo ako. Tudyo nito. Hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Nagpunta kasi ako sa Chicago. May inisikaso ko tungkol sa business ko roon. I'm sorry, hindi kita na-miss. Pagkakaila niya. Tila nagdududa ang tingin ibinigay nito sa kanya. Sa tagal ko nawala, I'm sure may nahanap ka ng perfect match ko. Yeah, as a matter of fact, meron na nga talaga akong nahanap na perfect match mo. Wow, really? Tatawagan nga lang sana kita tungkol doon. At naglakad na siya patungo sa pinto ng kotse niya. Come with me. Now? No. No. And why? May date pa kayo ni Lance? Biglang sumaryosang tanong nito. Wala. Pagod lang ako. Gusto ko lang sana magpahinga. Kung ganoon, ihatid na lang kita sa inyo. May kotse ako. But I think there's something wrong with your tire again. Napatingin siya sa mga gulong niya. Flat naman ang isa. Marahas ang ginawa niyang pagbaling dito. You did this? Ako sa niya nito. At ngumisi lang ito. Oo nga naman. Kaya nitong gawin ang ganoong klaseng kalokohan para lang masunod ang gusto nito. Wait a minute. Ikaw rin siguro ang bumutas sa gulong ng kunong inihatid mo ako sa bahay, no? Sa halip na sumagot ay hinawakan nito ang kamay niya at hinilas siya nito patungo sa kotse. He was holding her tightly, almost squeezing it. Bitiwan mo nga ako, ano ba? Pagkatapos mo akong bastusin, pagkatapos mo pang butasan ng gulong ng kotse ko ng 2 beses, masaya ka kung sasama ko sa'yo? Wala ka talaga magawa. Pati ang nananahimik kong kotse, dinadamay mo sa mga kalokohan mo. Bitiwan mo sabi ako eh. Kapag hindi ka sumama sa akin, bibigyan mo na naman ng kopya ng video ang mama at papa ko. Hindi, i-upload ko to sa social media. Ang video mo. Sa social media? Marami ang napapahamak ngayon ng dahil sa self-upload ng mga video sa iba't ibang sites. Na-imagine na niya, kapag tinuto ito at
na-upload ang video na iyon, aanis siya ng sangkatutak na views at comments. Tumawa siya ng sarkastiko. Right, that was brilliant. Dahil sikat ka, malamang ay humakot ka ng napakaraming views at comments sa video na iyon. I'm scared. Patut yan, sabi niya. You better be. Bayaran mo yung 2 gulong na sinira mo, ha? Sure. Wala na rin siyang nagawa, kundi ang sumakay sa kotse nito. Namiss kita. Wika nito habang nagmamaneho. Namiss mo akong ibuli at ngumiti ito. Hindi mo talaga ako na-miss. Bakit ba kung makapagsalita ito parang alam nito ang nararamdaman niya? Hindi kita na-miss. Ang saya-saya ko nga nung wala ka eh. Wala nagpapainit ang ulo ko. Baka kapag totoong nawala ako, umiyak ka riyan. Yeah, iiyak ako sa tuwa. Lumalabas pa rin ba kayo ni Lance? Tuloy pa rin ba ang panliligaw niya sa'yo? Hanga rin talaga siya natyaga ni Lance. Oo. Pero hindi mo pa siya sinasagot, di ba? Bigla niya naalala ang sinabi nito ng lasing ito. Wag daw niyang sasagutin si Lance dahil liligawan pa raw siya rito. Of course, that was just alcohol talking. Hindi pa, the video that scares me a lot. Sarkastikong sagot niya. Ngumisi lang ito. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo pang butasin ang gulong ng kotse ko para lang mapilit akong sumama sa'yo. Eh, may pananakot ka namang video. Hindi ako may kagawa ng pagka-flat ng kotse mo this time. Hindi mo siguro napansin iyan kanina bago mo ipark ang kotse mo. Napansin ko lang na flat iyan habang hinihintay kita. Kaya alam ko. Nagduda ang tingin niyang ipinukol dito. Hindi ka pa naniniwala? Must I believe you? Ngumiti ito, hindi umabot sa tenga. I know you won't believe me. May nahimigan siya na tampo sa tinig nito. Nakadama tuloy siya ng guilt. Hindi na uli ito nagsalita pa. Kapag nahanap ko na ang perfect match mo, tatantanan mo na ba ako? Maya-maya ay tanong niya. Matagal bago sumagot ito. You couldn't wait to get rid of me, could you? Yes, I should get rid of you. Even if my heart hates the thought of not seeing you again. Hindi niya dapat mahalin ito. Hindi dahil malayo ang katangian nito sa lalaking sa tingin niya ay perfect match niya, kundi dahil alam niyang hindi siya mamahalin nito katulad ng nais niya. Masasaktan lang uli siya kapag ipinagpatuloy niya ang nararamdaman para dito. I'm sorry to disappoint you, Vienna, but you can't get rid of me. Not so soon. Dahil mukhang matatagalan makita ang match ko. Dumanaw siya mula sa labas ng bintana. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ba kailangan mong gawin sa akin ito. Wala naman akong kasalanan sa'yo, diba? Ikaw nga ang may kasalanan sa akin eh. May kasalanan ka sa akin. Bumali siya rito. At ano namang kasalanan ko sa'yo? 10 years ago, before you left the school, you slapped me, remember? Nang dahil lang sa sampal na yon, ay ginugulo mo ako ng ganito? Aba, baka nakakalimutan mo mas masakit pa sa sampal ang ginawa mo sa akin. Ay na sana niyang pag-usapan na nakaraan. Wala namang mangyayari kung susumbatan niya ito dahil hindi naman ito nagsisisi sa ginawa nito. I hope you'll
get tired of playing Arthur as soon as possible. Hindi na nagpakita o nagparamdam man lang si Vienna kay Vienna si Arthur nang iset up niya ito sa ex niya. And that was a week ago. Nung tawagan at tanungin niya si Bianca at sinabi nitong nagkabalikan na ito at si Arthur. Dapat ay maging masaya siya dahil nahanap na niya ang match ni Arthur. It was just his ex-girlfriend all along. Hindi na niya guguluhin pa si Arthur. Hindi na siya tatakutin tungkol sa video. Wala nang mambubuli sa kanya. Malaya na siyang sagutin si Lance. Pero hindi siya masaya. In fact, nasaktan siya. Hindi na niya makikita pa si Arthur. Hindi na niya muling makakasama ito. Ngunit iyon naman ang dapat na mangyari. Dapat lang na mawala na ito sa buhay niya. Kailangang kalimutan na niya ng tuluyan ang nararamdaman niya para dito. Isang gabi, natagpuan na lang niya ang sarili na hawak-hawak ang jacket nito at binabalikan ang panahon na nagkasama sila sa madilim at saradong production room. Doon niya unang nalaman ang itinatagong insecurities nito dahil sa problema nito sa pamilya. Ngayon nakita ni nito ang babaeng makapagpapasaya rito ay dapat na rin siyang maging masaya para dito. Kaninong jacket yan, anak? Napapiglag siya at nalingon at nagtanong. Ang mama niya iyon. Hindi niya namalayang pumasok ito sa kanyang silid dahil malalim ang iniisip niya. Ma, bakit naman kayo nang gugulat? Matagal ko na nakikita sa closet mo na yan ang jacket niya na nasa loob ng paper bag. Sa isang dating schoolmate ko po, ipinahiram niya sa akin ito noon pero naisasoli ko na bigla na siyang nawala. Kaya hindi ko na po naisauli. Nagdadahilan niya. Umupo ito sa tabi niya at sinipat ang jacket. Habay, mukhang mamahalin na. Bakit hindi na niya kinuha bago siya umalis? Ma, nakalimutan niya siguro. Naging special ba sa'yo ang taong may-ari ng jacket na yan? Bakit yun naman po na itanong, ma? Kasi tinago mo eh. Sayang naman po kung tatapon ko. Sabi niyo nga po mukhang mamahalin. Kaya hindi mo tinapon kasi special sa'yo ang taong may-ari nito. Deklara nito. Hindi po totoo yan, ma. Mabilis na kaila niya. Nagduda ang tingin niya na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Ibinalik nito sa paningin ang jacket. Kumusta nga pala si Arthur, anak? At natigilan siya. Bakit bilang naitanong nito si Arthur na parang alam nito ang binata ang may-ari ng jacket na iyon? Yon, nahanapan ko na po siya ng match niya. Oh, talaga? At tumango siya. Ba't parang malungkot ka? Nandilat siya. Ano bang ibig sabihin yung malungkot? Siyempre po, masaya ako. Nakapag-match na naman ako eh. May 2 taon na naman akong napasaya. Masaya ako para kina Arthur at Bianca, ma. Pero, anak, bakit hindi yun ang nakikita ko sa mga mata mo? Ma, tinutokso niyo pa rin ba ako kay Arthur? Ngumiti ito. Gusto ko kasi si Arthur, anak, para sa'yo. Bagay na bagay kasi kayo eh. Hindi totoo yan, ma. Hindi kami bagay. Minsan ay DMC ang gumawa ng match score sheet para sa kanilang dalawa ni Arthur.
25 lang ang match score nila. Ibig sabihin, ay halos wala silang pinagkatulad sa isa't isa. Hindi sila bagay. Matchmaker ka kasi, anak. Ang matchmaker, kaya lang niyang i-matchmake ang ibang tao pero ang sarili niya hindi. Parang dentista, hindi niya kayang bunutan ang ngipin ng sarili niya. Ano bang gusto niyong palabasin, ma? Hindi mo ba nakikita ang pwedeng si Arthur ang bagay para sa'yo, anak? At natahimik siya. Kung alam lang ng kanyang mama ang mga pinagdadaan at kasalukuyang pinagdaraanan niya nang dahil kay Arthur. Hindi siya ang perfect match ko, ma. Hindi ko gagamitin ang nalalaman ko sa matchmaking. Hindi pa rin kami bagay sa maraming aspeto. Hindi mo naiintindihan, anak, Vienna. Hindi naman parating mahalaga na maraming pagkakatulad ang dalawang tao para maging perfect match sila, anak. Puso pa rin ang magdidesisyon para sa bagay na yan. Mas mahalaga ang pag-ibig na nararamdaman ng dalawang tao kaysa pagkakatulad nila sa bawat aspeto ng buhay nila. Naalala niya ang minsan sinabi ni Girlie. Halos ganun din ang sinabi ng kanyang mama. And she could not help but agree. Ngunit hindi applicable sa kanya ang konseptong iyon. Hindi siya mahal ni Arthur. Hindi naman kami nagmamahalan. Kaya hindi talaga kami bagay. Sinabi ba niya na hindi kanya mahal? Hindi niya kailangan sabihin yun, ma. Alam ko na hindi niya ako mahal. At hindi niya ako pwedeng mahalin. Abay, gaano mo kakilala na ba yan si Arthur para sabihin mong hindi kanya pwedeng mahalin? Ma, I know him a lot then and now. Everybody knows him as bully. And he was bullied me thrice nung elementary, nung college, until now. And I'm just a predator like him. Iyan lang ang tingin niya sa akin, ma. Paano kung hindi naman talaga ganon ang tingin niya sa'yo, anak? Anong ibig niya sabihin, ma? Paano kung style niya lang yun? Dahil deep inside, di ba ang nararamdaman niya para sa'yo? Parang ikaw, kunwari, wala kang feelings para sa kanya. Iyon pala meron. Nanunukso ang ngiti nito. Napapuntong hininga siya. Hindi niya namalayang nasabi na nito ang lihim na damdamin niya para kay Arthur. Umiling siya. We're two different people, ma. And base sa nangyari sa amin dalawa noon at ngayon, masasabi ko na hindi niya kayang maramdaman ang iyon para sa akin, ang nararamdaman ko para sa kanya. Sa tingin mo ba ay napakasamang tao ni Arthur at wala ni katiting nakabutihan na taong iyon? Siguro ay may dahilan lang siya kung bakit siya ganoon. Huwag mo siyang husgahan, anak. Huwag mo limitahan ang lahat sa kanya. Ang mga kaya niya at hindi niya kayang maramdaman ayon sa pagkakakilala mo sa kanya. Because they say I'm bad. Kapag gumawa ako ng mabuti, nakakagulat. Hindi ka panipaniwala, so I'll just keep doing what people expect me to do. Naalala niyang minsan ay binitawan ni Arthur ang mga salitang iyon. Now, she realized he was implying he was often misjudged. Naalala niyang ang kinuwento nito noong tungkol sa kilala nitong ama. Sa kinilala nitong ama. Hindi naniwala si Mr. Lopez na hindi sinasadya ni Arthur ang pagkakasira sa ribulto ng university nila. She, too, had seen his other side. Mali nga siguro na husgahan niya ito. Pero hindi pa rin siya naniwala na maari siya nitong mahalin.
Pero hindi pa rin siya naniwala na maaari siya nitong mahalin. Lalo na at masaya na ito sa piling ni Bianca. Ang sabi nito, titigil lang daw siya sa pangungulit kapag nahanapan na siya ng perfect match. And I think I have found this perfect match. Si Bianca, kasi hindi na siya nangungulit ngayon. Tapos na ang trabaho ko sa kanya. Masaya na siya ngayon with Bianca. Kaya wag na natin siyang pag-usapan, ma. Nang tingnan niya ito ay nakita niyang malungkot ito. Hinawakan niya ang kamay nito. Don't worry, ma. Medyo malapit-lapit na rin naman ako mag-asawa. Sagutin mo na kasi si Lance. Sasagutin ko na si Lance, sure. Kumunot ang noo nito. Sigurado ka ba? Bakit ganyan na reaksyon nyo? Akala ko ba gusto nyo na ako mag-asawa ni Papa? Gusto ka na nga namin mag-asawa, anak. Pero syempre gusto namin yung mahal mo ang mapapangasawa mo. Huwag mo sanang gamitin si Lance para kalimutan mo si Arthur. Napakabait ni Lance. Mas mabuti pang huwag mo na siyang paasahin. Paasahin pa kaysa sasaktan mo siya sa ganoong paraan. At napabuntong hininga na lamang siya. The first time it happened to me, I was elementary. Yung pambubuli na paulit-ulit lang naiisip ni Vienna. Ayaw niya itong ipaalam sa tatay niya. I didn't know why, and until now, I was not yet aware of my reason. Saad ni Vienna sa kanyang sarili. Malakas at matikas pa ang katawan ng tatay niya, subalit biglang nanghina ito. Dumaan ang ilang araw ay napansin niyang tila malungkot ang ama at paulit-ulit na tinatanong sa kanya si Arthur. Pa, admittedly, I was so scared this time. Do we need to rush you in the hospital? Mom and I so on panic. I call Lance Andrew to fetch you here. Please. At dali-daling dumating, yan ang sinundong sasakyan ng mama niya sa ospital bago pa man tumawag si Vienna kay Lance ay nagawa na ng mama niyang tumawag sa ambulansya. Sapagkat kung hihintayin pa niya si Lance ay matatagalan pa ito. Maya-maya pa sa ospital, your dad is suffering from a heart failure and he need to rest. Naisip niya na kung paano nagkasakit ng ganoon ang papa niya, na mas malakas pa ito sa hindi nila inaasahan. What? Doc, can I ask, ano po ba ang reason kung bakit nagkasakit ng ganoon si Papa? Ma'am, as of now, we're just ongoing for the laboratory and tulad po ng aming kailangan i-process pa yung malaman kung ano result ng laboratory at malamang po, as of now, ang masasagot ko sa inyo ay sa previous work niya noon. Naalala niya kung gaano kahirap ang trabaho nito noong kasagsagan pa sa paghahanap buhay at marahil hindi nang nagsasabi sa kanila ng nararamdaman. Maya-maya pa'y, Vienna, anak, saad ng papa niya. Po, bakit niyo po ako tinatawag pa? Anak, sana bago ako mawala sa mundo ay makita man lang kitang nakasuot ng trahe de boda at nakapaghatid sa prinsesa ko. Mamaya, dadating na si mama mo at hindi ko man lang nasabi ang katagang ito. At aalis ka na rin. Bahagyang tumulo ang luha ni Vienna. Pa naman, ano pa yan? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Nakakasama sa'yo at alam mo bang matagal ka pa naming makakasama ni Mama. Isa pa, makikita at maalagaan mo pa po ang mga magiging apo mo. Hey!
ni Lance. Kumusta si Papa mo, Vienna? Sorry, I'm late. Ayan, biglang-biglaan lahat. Di ko alam kung paano nangyari. Manghiyak-hiyak na sabi ni Vienna kay Lance. Bigla naisip niya ang espesyal na request ng ama nito sa kanya nung nag-usap sila kanina. At biglang napatanong si Vienna kay Lance. Hi, kanina may tinanong si Papa. Pwede na daw ba kaya ako mag-asawa? Sa tingin mo, Lance, kaya ko na kaya? At naggulat si Lance na may bahagyang sigla at tuwa sa mga ngiti nito. Hay, wala nang matibay na sagot dyan kapag puso ang nagdesisyon. Biro ni Lance. Ang tanong sino? At napangiti din si Vienna nang waring alam ni Lance ang totoo nitong nararamdaman at hindi lang pinahahalata sa kanya na siya ay nasaktan. Basta, Vienna, ano man o sino man ang makapagpapasaya sa'yo, masaya na rin ako. Basta masaya ako na naging parte ka sa buhay ko. Salamat, Lance, ha. Basta, wag mo lang akong basta ipagtatabuyan agad-agad, ha. Muli ay bumalik na naman sa alaala nito ang mga napanood sa CD ng mga nakaraang araw. Mga nakaraang panahon. Bumalik lahat ang eksena kung papaano ngayon mas naunawaan ni Lance ang lahat sa kanila. Pinakatitigan ni Vienna ang CD copy ng video na kahihiyan niya. Sa wakas ay naglakas loob na siyang panoorin ang laman niyon. Ilang iling at pagkagat ng labi ang ginawa niya habang pinapanood niya ang mga bahaging napanood na niya sa school theater noon. She remembered walking out the theater that day. Hindi niya napanood ang kabuuan ng video. Ang sabi ni Jaisal sa kanya noon, ang huling eksena raw doon ay noong paulit-ulit niyang isinigaw ang I love you, Arthur, I love you forever, habang nakahiga siya sa damuhan. Ngunit mukhang ang CD copy na ibinigay sa kanya ni Arthur ay hindi roon huminto. I love you, Arthur, I love you forever. Bumangon siya sa pagkakahiga sa damuhan upang maupo. Vienna, get up! Arthur. Inilahad nito sa kanya ang dalawang palad at tinanggap niya iyon. Bumaling ito sa mga tao sa paligid. Go away! Get nosy asses of here and stop laughing! Sigaw ni Arthur. Nahawi ang mga tao sa paligid. She hugged Arthur. I love you, Arthur, she said once more. Arthur hugged her back. Inalis pa nito ang damong kumapit sa kanyang mga buhok. Vienna, I'll bring you home, okay? Okay, tugon niya. Pinangko siya nito at nakailang hakbang pa lang ito palayo sa tao na biglang sumulpot si Bianca. What are you doing? Arthur, who's that girl? Bakit pa siya hawak? Drop that girl now. Galit na utos nito. At hindi ito pinansin ni Arthur. Nilagpasan nito ang nobya. I said drop her. Sigaw nito. She's drunk, okay? I don't care. Just drop her. Napilitan si Arthur na ibaba siya dahil humarang si Bianca at ang mga kaibigan nito, ngunit hindi siya binitawan ng binata. Yumakap uli siya rito. Arthur, I love you. Hinaplot ni Bianca ang buhok niya, ngunit hindi siya hinayaan ni Arthur na mabuwal. Inilayo ni siya nito kay Bianca, ngunit galit na galit ang babae. Muli nitong tinangkang hablitin ang buhok niya. Bianca, stop it! Saway ni Arthur dito. Bitiwan mo nga siya.
Bitiwan mo siya, Arthur. No, she's drunk. Hindi niya alam ang mga ginagawa niya, okay? You are not drunk, so stop acting like you are wasted. Mukhang nagalit si Bianca sa pagtatanggol sa kanya ni Arthur. Kaya muli siyang sinugod nito. Stop it, Bianca! Saway uli ni Arthur kay Bianca habang inaawat nito ang babae sa ginagawa sa kanya. Dumating ang mga kaibigan ni Arthur at hinila na palayo si Bianca. Nagmumura at nagpupumiglas ito habang naghihisterya. Ako nang bahala kay Vienna, pare. Pakalmahin mo ang girlfriend mo, sabi ng kapatid ni Selena kay Arthur. Okay, pare. At ibinigay siya nito sa kapatid ng birthday celebrant. Take care of Vienna, ha? Okay? Hanapin mo yung friend niya na si Jaisel at pakisiguro na makakauwi siya ng maayos. Thanks, pare. Okay. Inalalayan siya nito ng kapatid ni Selena. I'm going to ruin you. You slut. Ako ba ang kinalaban mo? You regret this day that you messed up with me. Banta ni Bianca habang hinila nito si Arthur palabas sa mansyon. Nagsunuran ang ibang tao rito. Doon na natapos ang video at blackout ang screen ng CD. Ngunit nakatitig pa rin siya roon. Manghang-mangha siya sa napanood. Iyon pala ang buong pangyayari. Putol ang napanood niya sa mga schoolmates niya. Sadyang pinutol at ipinalabas ang nakakaya eksena niya. Hindi siya pinagtawanan ni Arthur. Sa halip, nag-alala ito sa kanya. Nagalit ito sa taong pinagtatawanan siya. He even defended her against his hysterical girlfriend. Nag-init ang mga mata niya. Luminaw ang lahat sa kanya. Hindi si Arthur ang nagpalabas ng video na napanood nila tungkol sa school theater at base sa mga pagbabantang binitawan ni Bianca. Ito ang totoong may kagawa niyon. Ninais nitong ipahiya siya sa buong campus dahil sa pag-aakala nitong inagaw niya ang nobyo nito. Pinagbintangan niya si Arthur ng kasalanang hindi naman niya ito ginawa. Sinampal niya ito at pinagsabihan ng masasakit na mga salita. Hindi niya pinagkatiwalaan ito. Bagkos hitsusgahan kaagad niya ito. Naniwala siya sa sinabi ni Bianca at nagtagumpay ang babaeng iyon na saktan siya. Sa ginawa nito ay nasaktan naman si Arthur. Kaya pala, ganoon ang pakitungo sa kanya ng binata nang muli sila makita. Kaya pala, sa duwina ay tila may kahulugan at pahid ng hinanakit ang ilang mga salitang binitawan nito sa kanya. Kaya pala, bigla na lamang lumitaw ito at ginulo ang buhay niya. Nasaktan pala siya nito ng sobra. Sana noon pa man ay binigay na ni Arthur sa kanya ang video at pinanood na niya iyon. Hindi na sana niya nasaktan ito. Hindi na sana ito lumayo at tuluyan ng magalit sa kanya. Tumayo si Vienna mula sa pagkakaupo sa kotse ni Arthur nang makitang papalapit ito. Nasa parking space siya ng condominium building kung saan ito tumutuloy. Kasama ito ng pinsan na si Gail. Napatigil ito sa paglalakad nang makita siya. Hey! What are you doing here? Nakakunot ang noong tanong nito nang makalapit. Tumitik siya rito. Nabasa niya sa mga mata nito na may hinanakit ito sa kanya. Naakit na sana ako sa pad mo pero nakita ko ang kotse mo. Naisip kong hintayin ka na lang dito para sakaling umalis ka at napatingin ito sa maletang dala nito. Alis ka? Yeah, ipagdadrive ako ni Gail sa airport. I'm leaving for the place where I was born. For good? For good? Yeah. Parang hiniwa ang puso niya. Kung ganoon ay hindi na sila
magkikita pang muli pagkatapos ng araw na iyon. Tuluyan na itong mawawala sa buhay niya. Why? Because I have no business here anymore. Hindi ito nagkapalikan at si Bianca. And also, Bianca was a big liar. Sinubukan na naman nitong papaniwalain siya sa kasinungalingang walang katotohanan para lamang saktan siya. Nagkausap sila at inamin nito ang mga ginawa noon. Sinumbatan pa siya nito. Nakipaghiwalay daw dito si Arthur pagkatapos ng gabing gumawa sila ng gulo sa party ni Selena. Can we talk before you leave? Gusto sana niyang humingi ng paumanhin sa lahat ng kanyang kasalanan dito. Tumingin siya sa relo. But I'm sorry, Vienna. Malilate kasi ako sa flight eh. Mabilis siyang nakapag-isip. Then, let me drive you there. What? Let him go. Let Gail go. At ako na lang ang maghahatid sa'yo sa airport. There's my car. Itinuro niya ang kotse niya. But I have my car. Naalala niya nung huli sila nakita. Nagpilit ito na ihatid siya. She said she had her car and he told her her tire was flat. E di, bubutasin ko ang gulong ng kotse mo para doon sa kasumabay sa kotse ko. Seryosong sabi niya. Tumaas ang kilay nito. Really? Kaya mo nang gawin iyon? Yeah. Try me. Palaban na ako ngayon. Kaya ko rin gawin ang mga ginagawa mo. Really? Yeah. Okay, you got me with that. Binalingan nito si Gail. Gail, thanks ah. Puntahan mo na lang kami ni Rian and invite mo ako pag kasal niyo na. At tumawa si Gail. Nagpaalam na ito kay Arthur at sa kanya. Pagkatapos may lagay ang maleta sa likod ng kanyang kotse, ay sumakay na rin si Arthur sa passenger. Namiss mo ba ako kaya mo ako pinuntahan? Tanong nito habang nagmamaneho siya. At ngumiti siya. Oo, namiss kita. Walang gatol na tugon niya. Total, aalis na rin naman ito at hindi na sila magkikita pa. Magiging honest na siya rito. Bagay na hindi niya nagawa noong mga panahong magkasama pa sila at binubuli siya nito. Are you drunk? No, bakit mo na itanong? Because I've never heard you that honest since that night at Selena's party. Umuntong hininga siya. I'm sorry. For what? Ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Nasaktan kita. I'm sorry, I didn't mean to. Nasaktan lang kasi talaga ako dahil akala ko ikaw ang nagpalabas ng video sa campus. Pinaniniwalaan ko na si Bianca nang sabihin niyang ikaw ang nagpalabas noon para ipahiya ako sa buong school. Naniwala ka dahil maliit ang tiwala mo sa akin. Inisip mong dahil bully ako, maloko at mapaglaro, kayang-kayang kong gawin ang lahat ng bagay na yun sa'yo. Naghihimagsik na sabi nito. Hindi mo na kasi ako pinapansin pagkatapos ng gabing makulong tayo sa production room. Ang akala ko, baliwala lang sa'yo iyon. Nasaktan ako nang hindi mo ako pansinin kasi pagkatapos ng gabing iyon, I started to feel something for you. Ang bait mo kasi. Ang bait mo nga nung time na yon. We talk as if we were close. We were close friends. We laughed and we shared stories and secrets. Ibang Arthur ang nakasama ko ng gabing iyon. Pero bigla siyang nawala. Ilang beses kitang nakasalubong pero nitingnan ako, hindi mo ginawa. I told you I had the reason why I did that. What? Sabihin mo na sa akin ang dahilan mo. Bumuntong hininga ulito. Ang sabi mo ayaw mo nang magka-boyfriend dahil ayaw mo nang masira ang pag-aaral mo.
koneksyon ng noon at kumunot ang noon niya. I had to stay away from you, Vienna, dahil kung hindi ko gagawin yun, baka ako ang makasira ng pag-aaral mo. I wanted your parents to stay proud of you. Ayokong... Evident in his eyes. It doesn't matter anymore now. Vienna, pareho lang naman tayong nasaktan. Hinawakan niya ang kamay nitong humaplos sa pisngi niya. Don't leave me, please. I haven't found your match yet. Diba, sabi mo I couldn't get rid of you until I haven't find your match? Ngumiti ito. Yeah, it looks like you haven't found yourself yet. Kumunot ang noo niya. That night, inside that locked room, I found my match. She gaped at him. Marami tayong differences, yeah. Wala halos tayong kinagkapareho, pero wala akong pakialam today. Ikaw pa rin ang match ko. He cupped her face with his hands. Maybe I've been too rough on you, Vienna. But that was just before. Dahil kahit may nanakit ako sa'yo sa mangyari noon, it couldn't overpower the fact that I am in love with you. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya mula rito, ang mga katagang ito. You really love me? Yeah. Would you take the risk that start believing in me now? Hinawakan niya ang mukha nito. Yeah, I believe you. Hindi naman talaga ganoon kasama ang tingin ko sa'yo eh. Nalilito lang ako sa mga kinikilos mo, sa mga ginagawa mo. But I know deep in my heart na ikaw rin ang Arthur na nakasama ko sa madilim at saradong kwartong iyon. Pero bakit aalis ka na? Sumusuko ka na ba? Kung hindi kita naabutan ngayon, naalis ka na. At iiwan mo na ako. Akala ko ba ayaw mong tinatakbuhan ng problema? I thought you really couldn't wait to get rid of me. Naisip ko na nahirapan ka ng pakitunguhan ako. Na napapagod ka na sa akin. Iminamatchmake mo kasi ako kay Bianca. I'm sorry. Ayaw naman talaga kitang i-match kay Bianca eh. Hindi rin talagang totoong gusto kong mawala ka sa paningin ko. Like you, there were just a time dahil ang akala ko pinaglalaruan mo lang ako. Dinampot niya ang paper bag sa ilalim ng dashboard. I think this belongs to you. At sinilip nito ang laman niyon. Ang jacket ko! Akala ko ba tinapon mo na to? Nagtatakang tanong nito. Ginusto kong itapon iyan noon pero hindi ko magawa dahil kahit galit na galit ako sa iyo noon sa inakala kong ginawa mo. Then I realized tama si Mama. Special para sa akin ang may-ari ng jacket na yan. Kaya hindi ko nagawang itapon. Ngumiti ito at iniwan ko talaga ito para sa iyo noon. I want you to remember that special night we shared in that dark room. Hindi ko na kailangan ng jacket na yan. Hindi ko yun makakalimutan. I've treasured that night before more than you've ever known. So, hindi ka na aalis. Depende. Kumunot ang noon niya. Depende saan. Alis ako kapag hindi ko pa rin naririnig na mahal mo ako. Nakangiting sabi nito. You really love threatening me. I mean, you really love threatening me, don't you? You're still that bully, that kind of man. Because I'm bully. And I love that bully. I love that bully. I love him forever. He pulled her to him and claimed a kiss. Mga tagpong iyon ang nakarating kay Lance sa pamamagitan din ng pag-amin ni Vienna dito na siya mismo ang lumapit sa
kay Arthur at nanatili itong magkaibigan. At sa sobrang kabaitan ni Lance ay natanggap niya iyon. Isang malakas sa pagbati ng isang kaibigan ni Arthur. Nakababatang kapatid niya. Babe! Napakagwapo naman ng suot mong yan. It was Arthur. After nila mag-usap, ay tinutuonan ni Arthur ang panunuyo niya kay Vienna. Yan ang pagkakataon na hintayin na makarecover ang papa niya. Sa isang sulok naman, habang naglalakad, ay napakaganda ni Vienna at makikita ang saya sa mukha ng mga kapamilya at kaibigan niya, lalo na sa mukha ng papa niya. Naganap ito sa isang beach sa Palawan, kung saan gustong-gusto ni Vienna ang lugar. Maya-maya pa ay nag-announce na ang pastor, "You may now kiss the bride." At napuno ang lugar ng saya at sigawan. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Ramdam ng lahat ang pag-iibigan ng dalawa. And Arthur pulled Vienna's lips and kissed her a lot. Kahit napakalaki ng pagkakaiba nila, ay totoong walang imposible sa dalawang pusong pinagtagpo ng tadhana. At dito po nagtatapos ang kwento ng Design to Love You. For more exciting stories, nawa po ay hindi kayo magsawa na mag-subscribe at suportahan ang mga parating pang kwento. Salamat po mga ka-gracious vibes. Hope and pray you like it. God bless you all!